Hello, good morning mga kababayan. So bago lang pala ako dito sa Croatia. Kadarating ko lang nitong April 9. So bagong bagong bansa na naman. So nanggaling din ako ng Taiwan ng mahigit 10 taon. At nagtrabaho din sa Dubai, 2 taon sa Dubai. So hindi ko rin nagustuhan yung sa Dubai kasi masyadong mainit, at the same time mababa lang yung sahod. Kaya nakipagsapalaran ulit sa Croatia. So papakita ko sa inyo yung view ng tinitirahan namin dito sa Croatia, kasi na-assign ako sa seaside. Marami kaming mga Pilipino dito. So papasyal ko kayo guys. Ayun, tinapay. Ang daming isda guys, ang lalaki oh. Sa Pilipinas to, lalambatin to kasi bawal kasi dito. May mga permit yata dito, kaya hindi basta-bastang makakuha ng isda. So, lakad pa tayo. Ayan yung mga isda oh. Lalaki. Kaya napakalamig dito guys, kasi kahit katapusan na ng April, kasi mga nasa gilid-gilid kami ng bundok, saka ang daming puno, kaya malamig yung hangin. As ang sabi-sabi nila, pagka season na daw talaga, marami daw turistang naliligo dito. Kung makikita nyo, napakalinaw ng tubig, sarap maligo. Yung mga namimingwit. Nakaka-relax lang guys. So yan lang pala yung trabaho ko doon sa may nagwawalis sa ate. Yan lang siya. So libutin ko muna tong gilid-gilid. Punta tayo doon sa mga preskong lugar. Pakaganda doon. So ito yung tabi ng accommodation namin guys, kasi nandyan lang yung restaurant na pinagtatrabuhan ko. So ganito pa lang kasi sabi nila ang season daw dito talaga na nagsisimula ay mga June pa hanggang end ng September. So kaya kung makikita nyo, ayan, wala pang masyadong mga turista, ay mga bangka dito nakadaong pa. So napakatahimik ng guys, ng lugar na to, saka napaka-presko ng hangin, malamig. Ayan. Tamang tama kasi day off ko ngayon na maglakad-lakad muna at makapag photoshoot tayo.
para may mga memories tayo sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. Ayan. So lakarin ko muna tong gilid ng seaside hanggang doon kasi maganda yung view doon guys. Napakakalma ng tubig. So meron silang ganyan pala guys. So siguro aakyatan ng mga magda-dive yan pagka marami ng turista. So gandun lang tayo sa may ano na yun, gilid-gilid na lang to, tapos pabalik na. Tapos bukas trabaho na naman. So ang lugar na pala to mga kababayan, sa Bacarac sa Croatia, seaside. Kasi nung nanggaling ako ng Zagreb, sumakay pa ako ng bus mula airport na hanggang Zagreb bus station, tapos Zagreb bus station hanggang Rijeka. So mga 3 hours yung biniyahe ko hanggang Rijeka station. Then from Rijeka station sumakay na naman ng bus papunta rito. Ayan guys. Kaya medyo malayo tayo sa city. Yan nga lang, yung mga bilihan dito malayo, saka hindi natin nabibili yung mga gusto nating pagkain. Kaya yung mga galing Pilipinas o mga magko-cross country, pag pumunta dito, mas maganda magbaon na kayo. Kasi lahat, pag nandito na kayo, hindi nyo na mabibili yung mga pagkain nating mga Filipino foods. Saka dito sa lugar namin wala. May mini store dito, kaso nga lang ilan lang yung mabibili mo. Hindi guys, sa bansa tayo nang galing, nandun lahat. Tsaka wala rin kami mabilhang gulay dito sa area namin, kaya napakahirap guys. So mayroon pa palang daungan dito ng mga bangka. Dito na lang guys, kasi dito rin kami pala nanggaling nung isang araw. So babalik na ng dun sa barracks. So ayun lang.